Ang swerte mo, Celine. Biruin mo 27 ka na pero may pumulot pa sa'yo. Sabi ng isang bisita. Ipinilig ni Celine ang ulo at nagbilang hanggang 10. Talagang hindi pa tumigil ang babae dahil humagalpak pa ito ng tawa. Imagine, this is Anthony. Ang gwapo na nga, malakas pa ang kapit sa mga malalaking tao sa industriya. He belongs to the Fortalejo hegemony of the South. Tapos sa kanya kay kakasal? Girl, pa-share naman ang orasyon na gamit mo. I just know gumamit ka ng gayuma because there's no way. Bagot na sumulyap sa kanya mga magulang. Tumango ang kanyang ina kaya tumayo na si Celine. Dinampot niya ang tinidor sa mesa at buong lakas itong tinarak sa kamay ng babae. Humiyaw ito ng malakas. Hindi siya nakinig at mas piniling diinan ang pag-ikot sa hawak na kubyertos. Matapos yun, umatras siya para sumenya sa ama. Here's $500,000, Ingrid. Ipagamot mo yung kamay mo. At huwag ka na magpapakita sa amin ulit. Sabi niya bago binitawan ng tseke. Kinaladkad ng gwardya paalis ang maingay na babae. Nagpunas ng bibig si Anthony na nasa dulo ng mesa. You have a good core strength. Tumagos ang tinidor sa kamay niya at bumaon sa mesa. Anong core strength ang sinasabi mo, kuya? Galit lang ako. Don't call me kuya. Ikakasal tayo, di ba? I can't have my wife calling me that in bed. Lumamig ang sikmura ni Celine. Umupo siya muli sa silya at walang ganang tumingin sa pagkain. Walang natakot sa kanyang ginawa. Hindi man lang na-turn off si Anthony. Wala siyang choice kundi pumayag sa kasunduan. Right, I understand. This engagement is funny. Pakli ng matandang si Henry. No offense meant. Sadya natutuwala ako sa anak niyo. She suits my son very well. Yes, sapat ang pinag-aralan ng unika iha ko. Hindi rin siya nagkulang sa tapang. She can support Anthony and be his good wife. Dagdag ng kanyang ina. Yumuko si Celine at hiniling na sana matapos na ang dinner na to. Sa kanilang pag-uwi, naging tahimik ang biyahe. Anthony is a great man, love. Hindi ka magugutom kung siya mapapangasawa mo. Sabi ng kanyang papa. Talaga po? Yes, of course. Napagastos pa tayo kanina dahil sa ginawa mo. Knowing well na palit na ng palit ang pera natin sa bangko. You have to give back, amor. By offering my love and body to a man I barely knew. Natawa ang kanyang ama. Matututunan mo ring mahalin ng lalaking iyon. Girls love men. We're good-looking and rich. Ayun na siya. Dapat ka matuwa ka. What Ingrid said is quite right. Matanda ka na. Hindi maganda kung magpapaka-choosy ka pa. Naging bingi si Celine sa sinasabi ng mga ito. Wala siyang maramdaman kundi pagkadismaya. Hindi nga siya nagugutom dahil may kaya ang mga magulang niya kahit papano. Para naman siyang basahan kung tratuhin ng mga ito. Hindi tinatanong ang kanyang opinyon. Basta-basta na lang pinapapasok sa kahit saan basta ba ikababango ng kanilang pangalan. And she hates this life. Natapos naman ang workout session ni Will Constantino nung maghating gabi. Mula nung mamatay ang kanyang amain, para na rin nagpalit ang kanyang gabi sa umaga. Wala na siya nagawa kundi asikasuhin ang mga iniwan nito. Hubot-hubad siyang lumabas ng banyo. Sinagot niya ang tawag sa phone habang nagpapalit ng damit. What's new, buddy? May napunta sa ospital dahil kay Anthony. Wow, the psychopath struck again. Sino naman ang pinaiyak niya? Nagkaroon ng ingay sa kabilang linya. Inilihis ni Will ang ulo para iwasan ang sigaw ng isang babae. Mukhang nagkamali ako. Will, hindi si Anthony ang nakadali sa babaeng to. It was his fiancée. Napangiwi siya. Nagpapatawa ka ba? There's no way that maniac has a fiancé. Sino tanga magpapakasal sa baliw na yun? Celine Madrigal daw pangalan. Usap-usapan, bankrupt na ang pamilya ng babaeng yun ngayon. This might be their last straw to stay in the bright light. Right. Ang ipagpalit ang anak para sa yaman at koneksyon. I can't say I'm surprised. Did she get the girl good? Ano raw ba nagawa niya kay Celine? Well, sinabihan niya matanda, mangkukulam at hindi deserving. Wait, I remember it now.
Hindi ba't nagkasayaw kayo sa masquerade ball noong nakaraang taon? Naging malisyoso ang ngiti ni Will. Oh no, marami akong babaeng nakasayaw nun. I must have forgotten already. Sayang naman. Napakaganda niya nun. Her red gown was dazzling, tapos ikaw naman para si Dracula ang bihis. Tumango siya ng marahan. Anong ginawa ni Celine sa kanya? Sinaksak niya ng tinidor sa kamay. It's not that bad, honestly. Huminga siya ng malalim. Ang bait pa rin talaga ng babaeng yan. Alright, Jeff. Cut her hand for me. Iuwi mo rito, sayang naman. Damn! And you say you don't remember Celine Madrigal? Umagalpak ng tawa ang lalaki. Pero hindi nito natabunan ang hiyaw ng babaeng kasama. Napatingala si Will habang nakikinig. A man that's able to ignore Celine Madrigal's charm, it's either dead or gay. Fiancé na ni Anthony ang babaeng yan. Nakakalungkot naman. That's so sad. Nakangiting sabi niya sa sarili. Pinatay niya ang tawag pagkatapos magpaalam. At tinignan ng kama. Kahit naka-on ang heater, malamig pa rin na higaan kung saan siya lang mag-isa. May namumuo na tuloy na plano sa kanyang isipan. Parang gusto niya na ring magpakasal. Sa ganoon, hindi na magiging tahimik ang bawat gabi. Time to pick the right place, the right timing, and the right people for the job. As for the bride, may napili na siya. Sa katunayan, excited na siya para sa seremonya. Akala ni Celine bibigyan siya ni Anthony ng panahon para makapag-adjust. Pero dahil hindi pa sila close, baka hahanap ito ng time para makapag-usap sila at maging mas malapit pa. Hindi porke pinagkasundo lang sila, hindi na rin posible ang pagmamahal. Her hopes went up in good faith at paulit-ulit lang siyang nadismaya. Laging busy si Anthony. Wala itong time para sa kanya. Kung kaya wala siyang ganap, kundi mag-search tungkol dito online. Pagdating ng araw ng kasal, mag-isa siyang naghihintay sa gate. Nagmamadali kasing umalis ang kanyang mga magulang. Mukhang nagpapakuha na sila ng litrato habang wala pa siya. Ang sabi, may susundo sa kanya maya-maya. Isang big bike ang pumarada sa tapat. Bumaba ang isang matangkad na lalaki na kasuot ng itim na coat at pulang maskara. Nagbaw ito bago inilahad ang kamay. Tinanggap yun ni Celine. Hindi kaya tayo malilate ito sa simbahan? Umiling ang lalaki. Sumampay ito sa motorsiklo at sumenyas na gumaya rin siya. Ang angas kala ko limusin ang sasakyan natin ngayon. Natatawang sabi niya, mas gusto ko to. Sumasayaw sa hangin ang kanyang belo. Mabilis ang pagpapatakbo ng lalaki. Gayunpaman, ang isa nitong kamay nakahawak sa kanya. Dumating sila sa isang simbahan. Bumaba si Celine at sabay silang pumasok sa loob. Nagulat siya na makitang walang tao. Nasaan sila? Nauutal niyang tanong. Lumabas sa isa pang lalaki at sinabuyan sila ng bulaklak. Hindi niya ito kilala. Ngumiti ang officiant sa altar. Wala na oras para magtanong dahil mabilis na nagsimula ang seremonya. Ilang saglit pa pinasuot na sa kanya ang isang singsing. Nalula siya sa laki ng diamante nito. Thank you. Tumango ang lalaki. Ikinabit niya rin ang singsing dito. Matapos magpalitan ng pirma, pumalakpak na ang lalaki sa kanilang likuran. Hooray! Happy marriage! Maging ang officiant ay tila nakahinga ng maluwag. You are now husband and wife. Sir, you may now kiss the bride. Tinanggal ng lalaki ang maskara at bumulaga kay Celine na mukha ni Will Constantino. Hindi na siya nakasigaw dahil sa bilis ng paghigit nito sa kanyang bewang at humalik sa kanyang labi. Hooray talaga! Wishing you a happy 10,000 years of marriage, Will and Celine. Salamat, Jeff. Kunwaring naiiyak na sabi ng lalaki. Binuhat siya nito na parang sako. Ano nga uli yun, Father? Humayo kayo at magparami. Nawindang si Celine. Will Constantino, ano na naman bang hinipak mo kaya ka nagkakaganito, ha? Ihatid mo ako pa uwi kung ayaw mo ipapulis kita. This is kidnapping? Loh, girl, you touch me and ride on my bike like I'm the best guy you've ever seen tapos sasabihin mo pinilit kita? Hindi ganun ang pagkakaalala ko. Di mo ba narinig ang sinabi ni Father? Ibinaba siya nito at ikinorner sa motor. Umayaw kayo at magparami.
You signed a paper, sweetie. Kasal ka na sa akin ngayon. Sinampal niya ito ng malakas. Ano ba nagawa ko sa'yo, hayop ka? Nilagay mo lang naman sa panganib ang buhay ng mga magulang ko dahil nagpadala ka sa kabaliwan mo. Huminga ng malalim si Will. Celine, marriage is not a joke. Hindi mo naiintindihan. Ginusto ko to kaya di ko pwedeng basta nalang kalimutan. Sana kanina ka pa nagwala. Pilit din naman ang kasal mo kay Anthony. Pero ba't saan ka lang nagagalit? Buti nga ako, nakasayaw mo na dati. Ang lalaking yun, what did he do for you? Binayaran niya ang utang ng mga magulang ko. Kaya mo rin ba? Tumirik ang mga mata nito. Hindi. Ba't ko babayaran ang utang na hindi naman sa akin? Ang kasal para sa feelings yan. Hindi para sa pera-pera. Diyos ko. Nagtatawag ka pa ng Diyos na parang di mo ako dinaya papunta dito? Sumampa ang lalaki sa motor at kumindat sa kanya. Love, suotin mo to maskara ko para di ka matarget ng mga hitman ni Anthony. Nakalabas na balita. Balita ka na? That you left him on the altar. Ipinagpalit mo si Anthony Fortalejo kasi mas pogi ako. Bumaba si Celine para tadyakan ng motor nito. Ibinuhos sa lahat ng lakas pero hindi man lang ito natumba o nasira kahit konti. Hinayaan lang siya ni Will. Nagawa pa nitong tumingin sa relo. You're done, sweetie? Hindi pa! Sumipa siya ng huling beses bago sumakay muli. Hold tight. Ayoko, nandidiri ako sa'yo. Diretso paharap ang motorsiklo subalit agad ding huminto. Napakapit siya sa bewang ni Will dahil sa gulat. Ngumiti na mapang-asar ang lalaki. Love, huwag masyado malakas. Humihigpit ang sinturon ng pants ko. Bastos! Inulit nito ang pambibigla gamit ang sasakyan kaya galit niya itong pinagsusuntok sa likod. Tumigil ka nga, bababa ako rito at talaga maglalakad ako pa uwi. Shh! Oo na. Nagtatampo ka agad eh. Umandar ang motorsiklo. Ikinabit ni Celine ang maskara kasabay ng pagbilis ng takbo nito. Hindi lumiko sa kanilang street ang lalaki. Talagang desidido itong iuwi siya sa sariling bahay. Kinurot niya ng pagkalakas-lakas ang tagiliran nito. Natawa naman si Will. Nakuha pa nitong pitikin ang kanyang kamay. Iniwas si Celine ng tingin at humilig sa balikat ng lalaki. Hindi niya alam pero gumaan ang kanyang loob nang malamang hindi siya ikakasal kay Anthony. May kung ano sa lalaking yun na hindi niya kayang matagalan. That doesn't mean Will Constantino is a better man. Sa opinyon ni Celine, pareho lang ang dalawa. Yun nga lang, kung ano ikinatahimik ni Anthony siya namang ingay ni Will. Wala itong kinatatakutan. Minsan na sila nagkita nung sa isang party. Gentleman ito nung nabubuhay pa ang ama pero ngayon, nako. Nangaagaw na ng bride ng iba. Napailing tuloy si Celine. Hindi niya alam kung anong posibleng kahinatnan ang nangyari. Alam niya may kasalanan din siya. Ang sabi kay Celine, 2 kotse ang susundo sa kanya papunta sa simbahan. Hindi pamilyar sa kanya ang motorsiklo ni Will, lalo na naging venue ng seremonya, pero ipinagpatuloy niya pa rin. That is because, secretly, she's been wanting someone to save her from Anthony. Gusto niyang takasan na magaganap na kasal. Ang hindi niya lang inaasahan, sa kamay pa ng mortal enemy ng kanyang fiancé siya may kakasal ng tuluyan. This is a recipe for a disaster. At kung mauulit man na nangyari kanina, baka gagawin niyang muling sumama kay Will. Ganun na lang ang pag-ayaw niya kay Anthony. Kahit saan maharap si Will nitong mga dumaang araw, wala na siyang narinig kundi mura at pangungutya ng ibang tao. Nauungkat ang lahat ng kanyang maling ginawa. Dahil lang nang agaw siya ng bride. Masayang lumingon si Will at sinalubong ng ngiti si Henry Fortalejo. Ang mga mata nito, magkaiba ang kulay. Ang isa'y itim ang balintataw, samantalang ang kaliwa ay matingkad na pula. Ayaw niya na makita ang mukha na matandang to. Your father must be rolling in his grave right now, iho. Gusto pa naman na innovation. Experiment. To do something revolutionary but look, his son just did something only a caveman would do. Nang agaw ng babaeng ikakasal na dapat sa iba. That's just pathetic. Tumirik ang kanyang mata. Tamad siyang humilig sa mesa at ngumisi dito. Sinasabi mo lang yan kasi anak mo ang naagawan, senyor. Pero kung kayo ang nangamkam, you'd be proud. Just like a peacock showing its tail.
Sumulya pang matanda sa anak na si Anthony. Malayo ito at may kausap na negosyante. You can never be like my son. Ginagawa mo ba lahat na to para maging magkatulad kayong dalawa? You're a disgrace to your family. I'm not. Kung hindi, ba't mo to ginawa? Bakit mo pinapahiya ang anak ko? Tumayo si Will at nagpagpag ng manggas. Ba't ko nagawa ka mo? Simply because I could. Kaya ko. Kaya ba't naman hindi? She came to me willingly, tanda. Nalukot ang mukha nito. Nasiyahan siya sa nakita, kaya lumapit pa siya lalo para bumulong sa tenga ng matanda. Takot ka ba sa sarili mong multo? I didn't force Celine, Henry. Di ko ugaling mamuwersa ng mga babae. Umangat ang kamay nito at akmang sasampalin siya. Hinintay ni Will ang pagdapo ng palad nito sa kanya para magkaroon siya ng rasong saktan to. At tadyakan ang leeg ng matanda pero hindi ito tumuloy. Ha! I know what you want. Nagangat siya ng kilay. Ngumiwi naman si Henry at tumingin sa kanyang mga mata. Humihingi ka ng atensyon sa akin. Kasi lumaki kang pinabayaan ng tatay mo. Poor boy. Lumawak ang ngiti ni Will. Nabura ang saya ni Henry dahil sa kanyang ekspresyon. Ba't ka natatawa? It must be the truth. Kasi kung hindi, bakit ka lumaki bilang isang asong uhaw sa atensyon? No, I don't want my father's attention, Mr. Fortalejo. Hindi ba gugustuhin banggitin ulit ang tatay ko? Umatras siya at kumaway. I have to go home to my wife, senyor. Unlike you. My wife actually want me in bed with her. Nagmadali siyang umalis at sumalampak sa kotse. Naabutan niya nag-aalalang sulyap ni Jeff. Migraine? Yup. Nakita ko si Tandang Fortalejo. Bigla na lang nagkaroon ng rainbow static ang paningin ko dahil sa mukha niya. A freakish man with alien eyes. Nakakatawa siya. Para ka lang nananalamin, no? Bullshit. I'm a better man. Sumandal siya sa silya at pumalatak. Kausapin mo si Celine. Sabihin mo wag akong kausapin at baka masaktan ko siya. Hindi ko matansya ang sakit itong ulo ko, Jeff. Copy. Inalala niya ang naging usapan kanina at halos mapailing. Sana pala hindi niya na pinatulan ng gunggong na yon. Ito talaga mag-amang Fortalejo kahit kailan puro mga pakialamero. Mabuti na lang at pauwi na siya. Pwede na magpahinga. Nabulabog ang tulog ni Celine sa sala. Nung makarinig siya ng kalabog, nakita na lamang niya si Will na nakabulagta sa sahig. Habang pilit itong binubuhat ni Jeff. Ito na naman siya parang gago. Sinasadya talaga magpabigat para mahirapan ako eh. Will naman! Daing ng lalaki. You jackass! Sa palagay mo sinadya akong bumagsak sa maduming sahig na to? Ibangon mo ako na mauntog kita. Lumapit siya sa dalawa upang tingnan ang nangyari. Sugatan ba yan? Ba't parang paralisado yung kaibigan mo? Umandar ang pagiging maarte. Madalas siya inaatake ng migraine. Minsan kapag sobrang lala, hindi siya nakakagalaw. Pumipirmi na lang siya sa isang spot. Ililipat ko sana siya sa kama at baka kabagin pa dito. Inaatake pala ng migraine ng taong gaya nito? Wow! Kala ko dahil sa kakapalan niya. Kahit sakit hindi na siya madapuan. Umungot si Will. Nagbago ang ekspresyon ni Jeff dahil dito. Mukhang naaawa ito ngayon sa kaibigan. Huwag mo na lang siyang pansinin. Matulog ka na lang sa kwarto. Okay, sige. Makakaalis ka na. Bye! Mabilis na sumibat si Jeff kaya inilock niya na ang pinto. Kumuha siya ng unan at kumot sa silid. Tumabi siya kay Will. Naglatag siya ng mahihigaan at kinumutan ng damulag. Gusto mo hilutin ko yung ulo mo? Tanong niya. Umungot ang lalaki na tila bagalit kaya umirap siya sa kawalan. Nakihati siya sa kumot at natulog sa tabi ng asawa. Napanatag siya mula nung malaman na itinago ni Will ang kanyang mga magulang. Hindi na siya mamomroblema sa pagiging adik ng mga ito sa sugal. Oras na para masanay ang mga ito sa simpleng buhay. Kinabukasan, nagmulat siya ng mata at nakita ang asawang nagbibihis ng damit. Nasa master's bedroom na siya, mukhang papaalis na ang lalaki para magtrabaho. Sweetie, alam mo bang ginugulo pa rin ako ng pamilya na ex-fiancé mo? Ang babastos. Pinapahiya ako kahit sa mga party. Reklamo ni Will.
Bumangon siya para maghanda ng almusal. May nagawa ka naman talagang mali. Kung ano man ang pinagkasundoan ng pamilya namin, labas ka na dapat doon. Di man lang kumampi sa akin. Bulong nito. Natawa siya sa paghihimutok ng lalaki. Ilang sandali pa, bumaba si Will at umupo sa hapagkainan. Ayaw siya nitong tingnan habang kumakain. Nailang si Celine dahil hindi siya sanay na tahimik ito. Nang oras ka uuwi mamaya? At bakit mo tinatanong? Nabigla siya. Hindi naman ganito si Will kung sumagot noon. Ganyan ba talaga porke kasal na? Manlalamig ka na lang kasi di na ako makaalis. Agad na inabot ng lalaki ang kanyang pisngi. Kung si Anto na pinakasalan mo, higit pa dito ang gagawin na. Baka nga ikulong ka na lang sa isang bahay at bibisitahin kapag malapit ka na reglahin. That's disgusting, Will. But that's the truth. Alam mo, kung ba't ikaw napili niya? Kasi di magagalit magulang mo. Kahit ano pang maisipan niyang gawin. What they care about is money. Alta pa rin sila sa paningin ng iba, kaya di na masama. Ikaw, anong dahilan mo? Ba't mo ako pinakasalan? Napanganga si Will. Parang hindi nito alam ang isasagot. I don't know, Celine. Gusto ko na rin kasi magpakasal tas naisip ko. Wow, ba't di na lang ikaw? Kung kaya mong tiisin si Anthony, makakaya mo rin akong pakasamahan. Mas malala kaya ang manyakis na yun kaysa sa akin. Talaga? Oo naman. Di ka napopogihan sa akin, Celine? Hindi. Sinungaling. Inubos ito lahat na itlog sa pinggan. No eggs for you. Hindi ako kumakain na itlog sa umaga. Sumasakit ang tiyan ko. Sabi na lang niya. Kumindat lamang si Will. Mukhang alam na nito ang pag-iwas sa pagkain yon. Kaya ganito na lang kung magbiro. Lalabas sana ako para mag-grocery. May laman pa ba card mo? Tumango siya. Hindi pa nababawasan yung binigay mo sa akin. Kaya pala paulit-ulit na lang yung damit mo. Bumili ka naman ng bago. Magliwaliw ka rin. Kasi di kita pinakasalan para maging pusa dito sa bahay. Putla-putla mo pa. Lumabas ka. Hinihintay mo ba ang sa akin manggaling ang vitamin D na lulunukin mo? Humablot ng tinidor si Celine at tinuto kay Will. Isang maling salita pa. Talagang gigripuhan ko yung tagiliran mo. Dumila lang ito sabay hawak sa ulo. Hindi mo man lang ako nilagyan ng unan kagabi. Nagka-stiff neck tuloy ako. Talaga? Pasensya na. Kala ko kasi bawal kang galawin kapag inaatake ng migraine. Bawal nga. May iba pang stiff sa akin. Pero di ko muna sasabihin kung saan. Pumikit si Celine. Tumayo ang lalaki upang halikan siya sa pisngi. Alis na ako, sweetie. Mag-ingat ka sa lakad mo. Ikaw rin. Nung makaalis sa wakas ng lalaki, lumamig na naman ang buong kabahayan. Naging matamlay ang kusina at halos mabingi siya sa katahimikan. Kaya siguro pinipilit ni Will na maghanap siya ng katutuwaan sa labas ng bahay para hindi siya maburo doon. Naaalala niya pa ang unang pagdating sa bahay na ito. Halos lahat ng posibleng exit hinanap niya. Pinanood lang siya ni Will at sinabing okay lang na umalis siya. Basta ba kung maghirap man siya sa labas, wala siyang babalikan. Pumirmi na lang si Celine sa silid at hindi ito kinausap. Mahirap namang labanan ng gutom, kaya kinapalan niya ang mukha at kinausap ang lalaki. Wala noon, masaya naman ang lahat. Hindi singtamis na una niya inakala pero ayos naman. Wag lang niyang marinig na may ibang babae si Will sa labas. Hindi siya ang namilit na magpakasal dito. Kung kaya dapat, panindigan nito ang desisyon. Ipinangako niya sa sarili na hindi siya kailanman maluloko. Matatanggap niya pa kung si Anthony ang gagawa. Pero ngayong kay Will siya kinasal, hindi niya kakayanin. Sa lalaking yon, nanganganib na mahulog ang kanyang puso. Kung kaya naman dapat lang na panghawakan niya ang pagiging misis nito. Hindi lang sila marunong manlaban. Hindi pa man tapos ang umaga bagot na si Will sa trabaho. Panay ang pindot niya sa telepono. Umaasang sana may maligaw na update mula sa misis niyang umalis ng bahay kaninang 10:30 ng umaga. Hapon na, kahit si Jeff wala ring tawag. Matutulog na sana siya nang bigla na lamang pumasok ng opisina si Anthony. Pinipigilan pa ito ng kanyang sekretarya. Sir, nagpupumilit po siyang pumasok. Itinulak ng lalaki ang kawawang babae. Bumangga ito sa dulo ng mesa kaya nagkasugat. I want you to tell me, what the hell are you planning? Demanda ni Anthony sa kanya. First, you snatched my stray dog. Tapos ngayon,
Nireport mo ang paggawa ni Papa. Ano ba talagang gusto mo ha? Dude, calm your tits, okay? Kung wala talaga residue ng oil spill mula sa kumpanya nyo, then it's a happy day. Walang problema. Kaya simpleng bagay lang noon. Unless, alam mo may kakaiba talaga sa sistema niyo dyan. Sinuntok nito ang kanyang mesa. Nagdugo ang kamao ni Anthony mula sa bubog pero wala itong pake. The investigation brought unnecessary attention sa paggawa namin. You know yourself that's bad for business. Isa pang maliwil. Di mo magugustuhan oras na gumanti ako. Naglabas ng cheque ang lalaki at nilapag yun sa lamesa. Mabibigat ang hakbang ni Anthony habang paalis. Sumandal si Will sa recliner at natatawang pinagmasdan ang likod nito. Sir, pagtawag ng babaeng nakasalampak sa sahig. Oh, you're hurt? Malambing niyang tanong. Yes po. Nasugatan ang binti ko, sir. Dumukwang siya para tignan to sa mata. That's what you get for letting him in. Kung binawasan mo yung arte mo at tumawag agad ang security, hindi niya pa sana masusuntok ang mesa ko. Gumagamit ng security passcode ang kanyang pinto. Kung nakapasok ang lalaking yon, ito ay dahil pinagbuksan siya ng pinto. Siguro, sinulsulan nito ng pera ang tauhan niya o hindi naman kaya talagang sinadya ng babaeng masaktan para kaawaan niya ito. Hindi gaya kay Celine. Mas malakas ang loob nun. At matapang pa. You're fired. Pero may sugat po ako, sir. Baka sasapot na po ang checking iniwan ni Sir Anthony? Na-offend na sinaklaw ni Will ang papel at binulsa ito. Mesa mo ba yung sinira? Yung sugat mo, betadine at band-aid lang sapat na. Bibigyan ka tayo 100. Huwag ka na ulit magpapakita dito. Umilaw ang intercom, kaya tinanggap niya ang tawag mula sa baba. Yes. Sir, may naghahanap po sa inyo. Sabi niya raw po si Lynn Constantino, asawa niya raw po. Sabi ng receptionist, napangiti siya. Alalayan niyo si Madam Packet. Ikwento niyo kung gaano ako kasipag, okay? Okay, sir. Humiwalay siya sa intercom at nakitang wala na ang sekretarya. Inangat niya ang manggas ng suot at mabilis na pinadaan ang braso sa mga bubog na nasa mesa. Ginulo niya ang buhok, damit at maging ang gamit bago pabagsak na umupo sa silya. Sinilip niya ang itsura sa refleksyon at kampanting pumikit. Hinintay niya ang pagdating ni Celine. Hindi siya nabigo dahil napasigaw agad ito. Well, ano nangyari sa'yo? Sinong gumawa nito, ha? Nagmulat siya at sumandal sa bisig ng babae. Oh no, I should not. Baka mabahiran ka lang ng dugo. Dugo? Magsalita ka nga. Sino nga kasi bumugbog sa'yo? Ano ba? Sino pa ba? Kundi ex-fiancé mong may saltik. Sinuntok ako tapos kita mo, nasugatan pa braso ko. Ginulo niya opisina ko tas eto, ang bayad 1,000,000. Sweetie, di ko to in-expect. Nalukot ang mukha ng babae. Ilang segundo itong tumitig sa kanya. Talagang sinaktan ka? Oo. Sinuntok ka, masakit, as in. Oo nga. Parang di ka naman naaawa sa asawa mo eh. Ako na nga ito naagrabyado. Sinuri ni Celine ang kanyang muka. Kinabahan tuloy siya. Gaano ba kakapal yung mukha mo? Parang wala lang sa'yo nang sinuntok ka. Walang pasa, walang gasgas. Sinigmuraan ako. Sinipat niya ito ng tingin at wala sa sariling tumango. Akin na yung braso mo na magamot ko. Ito, di ka naman nanlaban. Dapat nagmatigas ka. Magiging bad influence naman ako sa mga empleyado ko, pangit yun. Sarkastikong umiti si Celine kaya wala siyang nagawa kundi itigil ang pagpapanggap. Hinigit niya ang babae upang paupuin ito sa kanyang kandungan. Payakap mo na, kasi nainis pa rin ako. Kahit ang tutang galit kapag na-corner tatahol, tapos inaasahan mo hindi sila gaganti kapag ginalit mo ng sobra? Hindi ko alam kung anong balak mong gawin sa buhay. Ang akin lang, mag-isip ka ng maigi bago ka gumalaw. Kapag nawala ka, saan mapupunta yung yaman mo? Sa akin? Magkaka-boyfriend ako ng 10 tas uubusin ko ang pera mo para sa kanila. Humigpit ang hawak ni Will sa braso nito. Tumawa lamang si Celine. Ngayon nagagalit ka. Yan ang totoo. Kaya hanggat maaari, pangalagaan mo yung sarili mo. Nanumbalik ang kanyang saya. Okay. Saan ka nagpunta kanina? Namili ako. Kita mo tong suot ko? Kaya naman pala lalo kang gumanda. Dahil dyan kakain tayo sa labas.
Tara na, nagugutom na rin ako. Sige, ipaligpit mo na rin to mga to. Sabi ni Celine at naunang tumayo. Alright. Umakbay si Will sa asawa at sabay silang umalis ng building. Ginuluman ni Anthony ang araw niya. Pinasaya naman nito ulit ni Celine. Hindi na ganun kasama. Ang akala naman ni Celine, kahit kailan hindi na magkukrus ang landas sila ni Anthony. Wala nang dahilan para magkaharap silang muli. Pero dala na rin ang ugnayan nila ng asawa. Pinagtagpo sila ulit ng lalaki sa isang mall. You're trying on clothes. Mabuti na lahat di kanya ginigipit. I have a couple of millions in my spending card. Hindi ako ginigipit na asawa ko. Pakli niya sabay ngiti. Di niya pa rin malimutan ang ginawa nitong pagsugod at pananakit kay Will. Kung ako pinili mo, hindi lang dapat ilang milyones yan. It could have easily gone to hundreds of millions. Billions, if you're good to me. Sana ako nalang pinakasalan mo. Di ko naman madadala sa hukay ang perang yan, Anthony. Sapat na binibigay ni Will para maging komportable ang buhay ko. I don't have to hoard money. Di ko ugali maging kahaman. Inayos na lalaki ang tie na suot. Bagay ba sa akin to? A red polka dot necktie suits you best. Para magbuka akong clown. Sumimangot ito sa kanya. Celine, you should be in your best behavior when you're around me. Awa ko na ang pagpayag na makikasal ka sa iba at mamuhay ka ng payapa. Don't get too cocky. Just because you're with Will now. Gaano mo nga ba siya kakilala? Kung totoong wala kang pake, hindi mo dapat sinusugod ang asawa ko sa trabaho niya para manggulo. At manakit. He never hurt you physically. Ba't kailangan mo manuntok? Tinignan siya ni Anthony sa mata habang hinuhubad ang suot na taye. Celine, I can be the biggest cheater out there. Ayos na ko tawagin mo ako manggagamit at masama pero hindi ako nagsisinungaling. I did not hurt your husband. Sa tingin mo ba hindi yan gaganti? Natahimik siya sa sinabi nito. Lumapit si Anthony. Hindi mo pa siya lubos na kilala. So you judging me doesn't make any sense at all. Saka na makigulo sa amin kung alam mo ng buong kwento. I pity you obviously. Alam mo bang nakapatay na yung asawa mo? Well, that's true. Pero ako pa rin ang mas masama, di ba? Bumuntong hininga ito sa katumalikod. Tumikhim si Celine. Yung kulay gray sa tabi niyang pinagkuhanan mo mas bagay sa'yo. Pahapyaw siya nitong tiningnan. Thanks. Nagmamadaling umuwi si Celine at nagpa siyang personal na tanungin ng asawa tungkol sa sinabi ni Anthony. Bago siya kakampirito ng lubos, dapat alam niya muna ang lahat. Nakainom na umuwi si Will kinagabihan. Amoy perfume ng babae ang suot nito at may malaking ngisi sa bibig. Ni hindi niya ito malapitan dahil sa pandidire. Amoy babae ka? May party kaya naghalo-halo na ang amoy sa loob. Pakas ako, sige na. Umiwas siya, tinulak ito papunta sa pinto. Maligo ka. Hindi ko gustong tignan niya mukha mo ngayon kaya dapat sumunod ka na lang. Agad na nawala sa sistema nito ang kalasingan. Dinukot ni Will ang isang bote ng pabango sa bulsa at nag-spray. Ito talaga yon, sweetie. Di ako nagpunta ng party, I swear. Napahawak siya sa ulo. Sumunod ka na lang, Will. Sige na. Sumunod ito at mabilis ding bumalik. I'm back. Ano pag-uusapan natin? Nagkasalubong kami sa mall ni Anthony kanina. Ibinili kita ng damit pati ilang panyo. Tapos di ko alam nandun din pala siya. Look, may aaminin ako. Na hindi ka naman talaga niya sinuntok? Tamad na tumingala si Celine. I get that. Sa susunod na maulit pa yung panloloko mo ng ganon, hindi na ako maniniwala sa'yo ulit. Will, napahiya ako sa ibang tao. I'm sorry. Inisip ko na baka hindi kayo magkikita. Kaya gumawa ako ng kwento. Tumango siya nang ipagsiklop nito ang palad. Isa pa, may nabanggit siya sa akin. Kung ayaw mo sabihin maiintindihan ko pero bilang asawa mo. Ayoko na para bang ako lang ang walang alam. Nakapatay ka na raw ng tao? Sumilay ang isang nakakalokong ngisi mula sa mukha ni Will. Siya pa talaga umungkat sa usapang yan Ano meron doon? Sumandal ang lalaki sa sofa. May mamo sa philanthropist. Lahat ng pwede kaawaan, bibigyan niya ng tulong. Simply because may kakayahan siya. May pera kaya binabahagi niya kung ano meron siya. Nakinig ng maigi si Celine. And then there's my father, Fred. Isa siyang chemist. Passion niya ang pagtuklas sa mga bagay-bagay. He's good in math, science and cooking. Pero may isa siyang problema. Hindi sila magkaanak.
mahilig mag-out of town si Dad at naiiwan lagi rito si Mom. I went away for 4 months sa pagbalik niya. 2 buwan na akong pinagbubuntis ni Mommy. Namilog ang mga mata ni Celine. Pagak namang tumawa si Will. Right. You must be thinking na ngaliwa siguro ang nanay ko. You're wrong, sweetie. It was worse. Ginahasa siya. Tinanggap ni Dad ang pinagbubuntis niya. We thought everything was fine until I was 17 years old. Naabutan ko na lang na nakabulagta sa harap ng bahay ang hubot-tubad na katawan ng mommy ko. She had her eyes wide open, na para bang ayaw kalimutan ang mukha ng taong pumatay sa kanya. Napasa po ng bibig si Celine. Pinanood niya ang kalmadong mukha ni Will habang nagkukwento ito. Hinanap ko sino sila rin. Then when I saw a car outside our home, may 2 lalaki na nag-uusap habang tinuturo ang bahay at alam ko, may kinalaman sila sa nangyari. Dali-dali ako lumabas para habulin sila. Nagawa ko hablutin na isa sa 2 and I did my best, Celine. Ang sabi ng lalaki hindi raw siya gumawa nun sa nanay ko. Siya lang ang kumaladkad sa katawan pero hindi siya nagutos. May sinabi siyang pangalan pero huli na. Hindi ko na siya pwedeng iharap bilang ebidensya. Napatay ko siya sa bugbog. Natawa na malakas si Will. Malinaw na hindi ito nagsisisi sa ginawa. Hindi ako nakulong dahil sa CCTV camera na nakakabit sa bahay namin nun. It was justified. Yun ang sabi nila. Buong buhay ni Dad ginugol niya sa paghahanap ng ebidensya para makulong ang gumahasa sa mom ko. The problem is, my dad is a good man. Hindi niya alam kung paano makapaglaban. He relied on the justice system, begging for peace. Hindi dumating yan. Inabot niya si Lynn ang kamay ng asawa. Sino may gawa, Will? Mapagkakatiwalaan mo ko. Pangako yan. Bumitiw ang lalaki para hawakan ang mga mata. Mabilis ang bawat paghinga nito. Ilang segundo na kayo ko si Will bago nag-angat na muka. Tuluyang napaiyak si Celine. Si Henry Fortalejo ang ama mo? Well, magkapatid kayo ni Anthony. Di ko sila kapamilya. Pareho man kami ng dugo pero sinusumpa ko silang lahat. Sikmat nito. Naging mas matalas ang titig ng mga mata nitong hindi magkapareho ang kulay ng balintataw. Ang isa'y purong itim samantalang halos magkulay pula ang bilog ng kabila. Kapareho ito kay Henry. Ngayon natanggal na ang suot ni Will na contact lens. Mas malinaw ang pagkakahawig na mukha nito sa mga Fortalejo. Hindi tumigil si Henry. Kahit pa umuwi na si Dad, dinudukot niya si Mom para laipahiya at kuna na masisel ang larawan. He blackmailed my mother into submission. Noon pa man iniiwasan na ni Mommy ang masangkot si Dad sa kahit anong gulo kasi ayaw niyang atakihin ito sa puso. Nung mamatay siya, na-stroke si Dad. Ako ay nag-alaga sa kanya hanggang bumitaw siya ng tuluyan. Now it's me. Against everything. Niyakap ni Celine ang leeg nito at inalo ang nanginginig na balikat. Alam ba ni Anthony ang totoo? I doubt it. Kahit si Henry hindi alam na anak niya ako. My dad hid every single detail. Ayaw niya na pati ako kunin ang hayop na yon. Ang masakit lang, hindi kami naging malapit. Anak ako ni Henry. Nahihirapan si Dad na mahalin ako. Nagsisi tuloy si Celine na nagtanong siya. Para bang ibang tao si Will dahil sa kulay ng mga mata nito. Anong plano mo? Kukunin ko lahat ng pag-aari niya. Sisirain ko hanggang sa walang matira. Gusto ko mabulok siya sa gubat, lapain ng mga hayop doon. Nakaramdam siya ng takot. Will, malalaking tao yung kalaban mo. Ayoko na umuwi ka sa akin hindi na humihinga. E di sa'yo na ang yaman ko. Umanap ka na maraming boyfriend. Ubusin mo sa kanila ang pera sa bangko. Hinalikan niya ang noon nito. Biro ko lang yun. Mukha ba interesado ako sa ganun? Nahuhumaling na tinignan ni Will ang kanyang muka. Di ka ba nata-turn off? Nakapatay na ako, Celine. Ganito ang mga mata ko. Di ka ba natatakot sa akin? Alam ko na masamang tao ka. Kahit ako hindi naman ganun kabait. Isa pa yung mata mo, kundi lang yan kapareho nung kay Henry. Yan na sana ang pinakahat na matang nakita ko. Mas bagay sa'yo. Dapat ba ipadukot ko? Yung kay Henry? Oo. Para ikaw na nag-iisang may ganyan at hindi na kayo pareho. Sagot niya. Masayang tumango si Will. Hindi ako nagsisising pinakasalan kita, Celine. Well, mabuti na lang at sinundo mo ako noong araw na yon. Ngumiti ng pagkatamis-tamis ang lalaki. Nalunod si Celine sa tanawin bago kusang inilapit ang labis sa bibig ng asawa.
Susuportahan kita sa lahat ng gagawin mo. Sabihin mo nila may nagawa kang krimen? Papatunayan ko nasa bahay ko ng mga oras na yun para may alibay ka. Hindi makapagsalita si Will. Umigpit lang ang pagkakayakap nito sa kanyang bewang. Masaya ka na? Tumango ito sabay tawa. Tanggap ka na bilang sidekick ko. Hindi aakalain ni Celine. May darating na araw at ikasasaya niya ang simpleng ngiti ng isang lalaki. Kampante siya dahil kay Will siya nagkaganito. Hindi siya nito pinababayaan. Yun lang ang mahalaga sa ngayon. Makalipas ang ilang buwan, gamuntik nang magpaubaya si Will sa karma para gumanti sa mga nangyari sa kanyang magulang. Naibalik lang sa ikot ang lahat nung makita niya ang katawan ni Jeff sa tapat ng kanilang bahay. Hindi na ito humihinga at may tama ng bala sa dibdib. Para bang inuulit ang nangyari nun. Putang ina! Sigaw niya habang patakbo lumapit sa kaibigan. Jeff! Jeff, gumising ka! Niyugyug niya ng buong lakas ang lalaki. Hindi man lang ito kumurap. Dilat na para bang gustong alalahanin hanggang sa kabilang buhay ang mukha ng kumitil dito tulad sa kanyang ina. Sino susunod? Kahit si Celine. Kukunin din ba sa kanya? Will! Lumabas sa bahay ang babae at lumuhod sa kanyang tabi. Itinulak niya ito. Mag-impake ka ngayon din. Kailangan mo umalis. Bakit? Tumawag tayo ng pulis, Will. Kailangan pa imbestigahan ang katawan ni Jeff. Sige na. Di ka ba nakikinig, Celine? Baka ikaw na ang susunod. Ano ba? Pumasok siya ng bahay upang umpisang ipunin ang damit ito sa isang bag. Ihatid kita. Kailangan mo magtago na maigi. Lumakas pa ang iyak nito. Tuluyan ang bumigay ang tuhod ni Will. Nanginginig ang kanyang daliri dahil sa galit. Si Jeff pa ang kinanti ng mag-amang yon. Ang taong higit na pinagkakatiwalaan niya maliban sa asawa. Tatawag ako sa pulis. Dito ka lang. Mag-uusap tayo pagkatapos ito. May diin sa boses ng babae. Haharapin natin to na magkasama. Walang lalayo, walang aalis, please. Pinanood niya ang pag-alis ni Celine at wala sa sariling tumingala sa kisame. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang bibig. Kahit anong pagsisikap niyang magbago, talagang ginagalit siya ng mag-amang yon. Utuin niya man ang sarili alang-alang kay Celine. Alam niyang kinakailangang may mawala para tuluyang mabura ang nakaraan. Ang dumi kailangang banlawan. Sa kasong ito, magpapaagos siya ng dugo. Si Celine nag-asikaso ng pagpapalibing kay Jeff. Ulila ang lalaki at nakadepende kay Will. Kung kaya gano'n na lang ang galit ng kanyang asawa. Hindi niya inaasahang dadalo si Anthony sa araw ng burol. Nakasuot ito ng itim, may pag-aalangan sa muka pero sa huli, hindi na ito nagsalita at umalis. Birthday niya sa susunod na linggo. Kailangan nating bumisita doon. Pumunta siya kay Jeff. Kabastusan kundi natin ibabalik ang kabaitan niya. Sabi ni Will. Tumango siya. Hindi niya alam kung anong plano na mag-amang Fortalejo. Pero hindi siya natuwa sa paglitaw ni Anthony. Sa gabi ng birthday celebration ng lalaki, nagsuot si Celine ng pulang dress. Tinanggal ni Will ang contact lens at mas piniling suotin ang salamin sa mata. Hindi niya tuloy mahiwalay ang tingin sa mukha nito. Baka madapa ka. Di mo ba nagustuhan suot ko? Kanina ka pa panaytitig sa akin. Ang gwapo mo ngayon. Talaga? You can have me when we get back. Matagal na ako naghihintay. Baka naman. Namulsa pa ito sa kapumorma na tila modelo. Saka na, kapag tapos na ang mga plano mo. Ayoko mabuntis kung kailan hindi pa tayo ligtas. Niyakap siya ni Will. Umamin ka nga. Bakit ako? Dapat ikaw mauna umamin. Then I love you. Wala na unang beses kita makita noong nakaraang taon. Di ka na mawala sa isip ko. Aliw ka ha? Magaling ka mambola. Kung di mo pa nabalita ang ikakasal na ako, di ka pa sana lilitaw. Napakamot ng batok ang lalaki. Alam mo talaga kung paano ako huhulihin, no? Kabisado kita, Will. Huminga ito ng malalim saka siya pinagbuksan ng pinto. After you, my lady. Pagkarating nila sa venue, hindi magkamayaw ang mga naroon sa pagtingin kay Will. Lalo na sa postura at mismong mga mata. Kahit si Celine, hindi pinalagpas. May suot bang contact lens ang asawa mo, Celine? His eyes, katulad doon kay Mr. Fortalejo. Tanong ng isang babae. Don't be silly. Nakasuot nga siya ng salamin sa mata,
Kasi ito yung unang pagkakataon na lumabas siyang hindi suot ang contact lens. Ito talaga ang kulay ng mga mata niya. Well, the rumors are true. Ang sabi-sabi hindi tunay ang kulay ng mga mata ni Will. Mukhang ito na nga talaga ang patunay. Then, is he related to Mr. Fortalejo? Hindi sumagot si Celine at mas piniling uminom ng juice. Ilang minuto pa ang lumipas, lumapit na si Henry sa kanilang pwesto. Hindi nito mahiwalay ang tingin sa mukha ni Will. You look like me when I was young. Tumingin ka sa akin. Atas nito. I think you're wrong. Marami nakapagsabi na kamukha ko raw ang mom ko. Why would I look like you? Humigpit ang hawak na lalaki sa wine glass. Inabot ito ni Celine. Akin na mahal. Thank you. Napansin siya na matanda. Oh, Celine. Kayo pa rin. Kasal kami, senyor. Well, marriage doesn't secure anything. Maniwala ka sa akin. Ngumisi ang matanda. Lumabas mula sa loob si Anthony at kuryosong tumingin kay Will. Para ba itong nakakita ng multo kung magpalipat-lipat ng tingin? What's with your eyes? Naglagay ka ba ng contact lens? Hindi. I'm sure narinig mo na rin sa ibang chismis. Tignan mo siya, Anton. Magkamukha kami. Kahit pa nanay mo ang pinakasalan ko. Why is that? Tanong ni Henry sabay tawa. Dumilim ang mukha ni Anthony sa sinabi nito. Pa, you have no right to talk about mom like that. Pinatawad niya ang panluloko niyo. You should pay the same courtesy and stop talking bad about her. Hindi nakinig ang matanda at mas piniling lumapit kay Will. Kid, it's just like watching myself in the mirror. Gusto ko makasama ang batang to sa table natin. Anton, let's talk about what happened these past few years. I'm sure there's a lot of misunderstanding between us. Right. Di ko pwede iwan na mag-isa ang misis ko. Gusto niya i-enjoy ang performance tonight. Di ba, sweetie? Yes. Pasensya na. Sagot niya sabay ngiti. It's fine. Basta pag kailangan mo ng tulong, tandaan mo nandito lang ako. Hinila niya paalis si Will. Ayos ka lang? Di maganda ang kutob ko sa sinabi ng gagong yun. Mula ngayon, di ka nahihiwalay sa tabi ko, Celine. Dito ka lang. Baka may gawin sila sa'yo. Sa palagay ko, hindi alam ni Anthony ang nangyari sa pagitan ni Henry at ng mami mo. Pareho pa rin sila, Celine. Wala tayong palalampasin sa mga yan. Alam niyang apektado pa rin to sa pagkawala ni Jeff. Kaya hinayaan niyang ilabas nito ang inis. Sayo tayo. Gaya ng unang beses tayo magkita. That would be great. Halika. Ginabayan siya nito tungo sa gitna ng bulwagan. Naging mabagal ang tugtog. Yumakap si Celine sa balikat ng asawa. Humawak naman ito sa kanyang bewang sabay ngiti. It's just the first time. Talaga? Oo naman. The same face, the same feeling, different songs, different level of commitment. Ano nagbago sa level of commitment? I'd die for you, Celine. Hindi kita iiwan kahit gaano kahirap. Ngumiti siya sa wakas. Tutulungan kita sa paraang alam ko, Will. Talagang tinapos ito ang 3 kanta bago napagod at nag-ayang kumain. Kahit pa birthday ni Anthony, tila sila naging center of attraction dahil sa paglantad ng mga mata ni Will. Nakamasid ang birthday celebrant mula sa kinauupuan nito. Para bang gustong lumapit at magtanong, ngunit walang lakas. Hindi tuloy maiwasan ni Celine na magtaka kung may gusto ba itong ipahiwatig. Ayaw niyang masundan pa ang pagkawala ni Jeff. Sigurado siya na kung may mangyari mang masama sa kanya, hindi na maghihintay ng timing si Will at papasukin ito ng sapilitan ng bahay na mag-ama para pumatay. Iba ang resulta ng galit na naipon sa napakahabang panahon. Nilulunod ito ang lahat ng pwedeng makita. Bago pa man mauwi sa pag-aamok si Will, dapat makahanap ito ng konting saya sa buhay. Uwi tayo ng maaga ha? Sabi niya. Pagod ka na? Di naman, pero nakakainis kasi ang dami nakatitig sa'yo. Lumawak ang ngiti ni Will. Lumambot ang galit sa mga mata nito at nauwi sa pagkislap na para bang pinag-isang libo-libong bituin. Sige na nga, umuwi na tayo. Gagawin ni Celine ang lahat para mapanatili ang kinang sa mga mata nito. Mahal niya si Will. Higit sa mga oportunistang mga magulang o kahit pa sa sarili. Masama mang pakinggan pero nalunod na si Celine sa nararamdaman. Lumipas ang 3 buwan na mapayapang naging kampante si Will. Ongoing pa rin ang investigasyon sa pagkamatay ni Jeff
kaya inakala niyang walang gagawin ng mag-amang Fortalejo. Sweetie, I will be late. May tinatapos ako sa opisina. Para mas matagal kita masamahan sa bahay sa susunod. Paalam niya kay Celine. Magpapadala ba ako ng hapunan mo? Wag na, lalabas ka pa. Uuwi rin ako agad pagkatapos ito. Pagkaraan ng ilang oras ng pagbabasa, tumingin si Will sa telepono at nakitang maaga pa. Inaatake siya ng migraine, kung kaya nagpa siya muna siyang matulog sa mesa. Nagpadala na lang siya ng voice message kay Celine para hindi ito mag-alala kung sakaling di siya makauwi ngayong gabi. Sa gitna ng mahabang tulog, nagising siya dahil sa napakainit na paligid. Bumangon siya at nakita ang paghalik ng apoy sa bintana ng kanyang opisina. Dali-dali siyang tumayo para bumaba. Nasusunog ang kumpanya at siya lang ang natira sa loob. Hindi niya makita kung saan ang daan dahil napakakapal na usok. Kinilabutan si Will habang inaalala ang mukha ni Celine. Hindi siya pwedeng mamatay ngayon. Nagising si Celine sa malalakas na kalampag mula sa pinto. Inisip yung baka si Will na ito. Pagsilip niya sa peephole, nakita niya si Anthony ang naroon. Humahangos ito at mukhang nag-aalala. Open up! Ano ba? Anong problema? Tanong niya na pagbuksan nito ng pinto. Nasa loob ba si Will? Tell me, is he home? Wala siya dito. Nasa opisina pa siya. Binuksan ni Celine ang telepono at nakita ang voice message ng asawa. Inatake ito ng migraine kaya natulog muna sa opisina. Pinakinggan niya ito mismo sa harap ni Anthony. Nagmamadaling tumalikod ang lalaki at tumakbo papunta sa gate. Umakyat ito upang makatawid sa kabila. Anthony, anong meron? Asawa ko ni Will kaya makakampante ako kung sasabihin mo sa akin ang lahat. Pinasunog ni Papa ang kumpanya ng asawa mo. Iniisip niya na kapag bumagsak ang negosyo ni Will, hihingi siya ng tulong sa amin at papipilitan siyang tanggapin si Papa bilang tatay niya. Hintayin mo ako. Dali-daling binuksan ni Celine ang gate at sumama kay Anthony. Tinawagan niya ang number ng asawa pero out of reach na ito. Nanginginig ang kanyang kalamnan habang pinapanood ang news na pagkakatupok ng building kung saan naroon si Will. Bilisan mo please! Umiiyak na hiling niya kay Anthony. Pagdating nila sa lugar, napuno ng tao at mga bumbero ang site. Dahil maghahating gabi na, nahihirapan ang mga bumbero dahil sa dilim ng paligid. Nasa loob ang asawa ko! Sigaw ni Celine upang makiraan sa mga tao. Pinigilan siya ng 2 bumbero. Ano mang pagwawala niya hindi nakakalagpas sa mga ito. Subalit dahil sa ginawa niyang distraction nakalusot si Anthony. Huli na nung mapansin ito ng mga tao. Hoy, bumalik ka dito! Sigaw ng isang officer. Walang nagawa si Celine kundi kumapit sa dasal na sana ligtas ang kanyang asawa. Sana walang masamang nangyari dito. Hindi makababa si Will sa unang palapag dahil hindi niya makitang maigi ang hagdan pababa. Itim na ang usok at kapag nagpadalos-dalos siya, posibleng matrap siya sa baba. Di pa man makakaabot sa exit. Nahihilo siya. Sa dami ng usok na nalanghap. Mabuti na lang, nagawa niyang humanap ng tubig mula sa isang tumbler. Hinubad niya ang coat na suot upang basahin at itinakip sa ilong. Gayunpaman, maliit na kaginhawaan lang ang bagay na yon. Hindi pa rin siya sigurado kung paano lalabas. Will! Sigaw na isang pamilyar na boses. Anthony? Will, asad ka? Lumitaw ang lalaki mula sa hagdan. Pawisan nito at may bakas pa ng paso sa balikat. Sinugod siya nito at sa isang iglap pareho silang napahiga sa mainit na semento. Bumigay na ang kisame sa kinatatayuan niya kanina. Kung di siya naitulak ni Anthony, baka nalapnos na ang ulo at leeg niya. Get up! Si Papa nagpapatay kay Jeff. Siya rin nagpasunog ng building na to. Fucking move, damn you! Napangiti siya. May naisip kang paraan? We have to jump mula sa 3rd floor. Alam ko may nilatag silang malaking balon doon na pwede natin bagsakan. Umubo ang lalaki at nasasakal nitong tinuro ang lalamunan. You sick fuck, stop smiling! Mamamatay na tayo. Inakay ito ni Will papunta sa bintana. Bilis! Malulunod ka dahil sa usok. Pinigilan niya ang paghinga at nilagay sa mukha ni Anthony ang basang coat. Paunti-unti itong tumango. Mahigpit ang yakap ito sa kanya. Nung dumidilim na ang kanyang paningin, naramdaman niya na lang ang paglundag ni Anthony habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang nag-init ang kanyang mga mata. Lumandas ang isang luha pero huli na. Nawalan siya ng malay sa kanilang pagbagsak. Nasa parehong silid ang magkapatid. Nakausap din ni Celine ang ina ni Anthony nung dumalaw ito at nalaman niya na
Walang kaalam-alam ang anak sa mga gawain ng ama. Laging kinukutya ni Henry si Anthony. Wala raw silang pagkakatulad. Kahit pa siya ang kinikilala nitong uniko iho. Ginawa ng ina ni Anthony ang lahat para mapanatiling maayos ang pananaw ng anak sa buhay. Subalit malakas pa rin talaga ang impluwensya ng demonyo. Nagsimula ang lahat nung mismong makita ng mga mata nito ang pagtapos kay Jeff. Nalaman kasi ni Henry na naghahanap na ebidensya ang binata. May nahanap itong importanteng dokumento, kung kaya kinailangan itong patahimikin. Mula noon, napuno na ng pagdududa si Anthony. Inalam nito ang background ni Will. Naging malinaw ang lahat nung malantad ang kakaibang kulay ng mga mata nito. Rare ang ganitong klase at nakukuha lang sa impluwensya ng genetics mula sa magulang. Hindi na kailangan ng DNA test. Pagkapatid sila sa ama. Naunang kumisdot si Anthony. Hinanap nito si Will, saka lang nakahinga ng maluwag. Celine, kausapin mo si Captain Esguerra. Siya ang pinasahan ko na ebidensya laban kay Papa. Mapagkakatiwalaan mo ang pulis na yan, kaya huwag kang mag-alala. Pilit na utos nito kahit na mamaos na ang boses. Nagmulat ng mga mata si Will at sinamaan ang tingin ng lalaki. Inuutusan mo asawa ko? I just want to pin him quickly. Baka tumakas siya. Alam ko. Naasar lang kita, kuya. Natulala si Anthony. Iniwas ito ang tingin at dahan-dahang bumaba ng kama. Magbaba niyo lang ako. May CR sa loob. Just shut up. Aluin mo yung asawa mo. Magang-maga yung mata oh. Saway ni Anthony. Yumakap si Celine kay Will at hinalikan ng noon nito. Niligtas ka niyo, Will? Di pa rin ako makapaniwala. Noon ba man, di niya ako sinaktan ng pisikal o kahit sa salita. Puro siya banta, wala namang gawa. Napaisip si Celine. Ang totoong sugo ng demonyo ay si Henry. Walang malupit na ginawa si Anthony. Ang alam lang nito mag-astang parang yelo at magyabang kapag may time. May papakulong na natin ang lalaking yun. Kumalma sa wakas si Will. Baka kaya ko nang tignan ang puntod ni Mommy at Daddy nang hindi nahihiya. Sana matuwa si Jeff sa magiging resulta ng lahat. Sa huli, hindi na kinailangang hulaan kung gaano katagal na magaganap ang kaso o ano ang sentensyang kakaharapin ng matanda. Sa araw ng pagdakip, dala ang warrant of arrest mula sa mga pulis. Umugong ang isang putok ng baril mula sa silid nito. Nagpakamatay si Henry sa pag-aakalang matatakasan nito ang paglilitis ng batas. Ang hindi nito alam, ang tunay na hukom ang kakaharapin nito sa taas. Dahil kahit sa kabilang buhay, may kalalagyan na nagawang kasalanan. Sa mga araw kung kailan madilim ang kalangitan at nagbabadya ang ulan, naiisip ni Celine ang kanyang karanasan nitong nagdaang taon. Naalala niya si Anthony at nagdasal siya na sana naghilom na ang sugat nito sa puso. Patawarin na ang sarili dahil niloko lang din ito ng ama. Mabilis man ang ikot ng mundo, may mga bagay na nananatili. Para bang tornilyo na habang tumatagal lalong humihigpit at hindi natatanggal. Ganun ang pananaw niya sa pagmamahalan nila ni Will. Hinubog ba ng karahasan ng lalaki? Nakaukit sa bawat puso at maging sa espiritu na hindi dapat pinaparanas ng hirap ang partner. Hindi sadyain na paiyakin, galitin o pasilosin. Kung ang goal sa buhay ay isang payapang tahanan, hindi dapat bibigyan na ikagagalit ang kabiyak. Yan ang kanilang prinsipyo ngayon sa pagsasama. Celine, magluto tayo ng mashed potato at steak. Bibisita raw si kuya. Sigaw ni Will habang papasok ito ng bahay. Isinara niya ang bintana at bumaba para salubungin ang asawa. Kumusta trabaho? Lumuhod ito sa isang binti upang halikan ang kanyang tiyan. Nakakabagot. Ngayon ko papayag kang magpakabit tayo ng zipline mula building pa uwi dito sa bahay, di na ako malulungkot. Baliw ka. Baka tamaan ka ng kidlat habang nakasakay ka sa ganun. Natawa ang lalaki. Doon ka nag-aalala? E di magsusot ako ng raincoat. Ewan ko sa'yo, Will. Umakyat ka na para makapaglinis ng katawan. Ano sabi ni Kuya Anthony? Dadali niyo girlfriend niya para ipakilala sa atin. Diba 5 taon mula nung huli siya nagkaroon ng GF? Hinalikan nito ang pisngi niya bago humiwalay. Akyat na muna ako Akong bahala sa pag-urong ng mesa tupuan. Huwag kang magbubuhat na mabigat. Oo na, bilisan mo. Inilabas niya ang kanyang gagamitin sa pagluluto at nag-umpisang maghanda. Agad namang nakasunod si Will. Saan mo gustong kumain? Sa sala na, doon ka na mag-set ng table.
Napangiti siya nang marinig na nagpatugtog ng musika ang lalaki. Hindi nito gusto ang ingay pero alang-alang kay Anthony, handa itong magtiis. Just this once. Hindi naman araw-araw nandito si kuya, di ba? Okay, maglagay ka na rin ng prutas at bulaklak. Sa tuwing napapadaan to sa kanyang harapan, inaamoy nito ang kanyang niluluto. O di naman kaya, sinusundot ang kanyang tagiliran. Tumigil ka nga, naiinis sa'yo si baby, hindi siya natutuwa. Agad na pumirmi ang lalaki. Pero imbis na umalis, pinakinggan nito ang kanyang tiyan. Sumisipa siya si Lynn. O siya hindi na. Ang damot mo kay mommy, baby ah. Masusunog ang karne, tabi na. Ilang saglit pa, natapos din sa wakas ang paghahanda. Natawa siya dahil mukhang batang nag-aabang ng regalo si Will sa bintana. Pababain mo sina kuya. Alam niya na excited tong makasama ang nakatatandang kapatid. Noon pa man salat na si Will sa pagmamahal. Kahit lumaki sa poder ng kinikilalang magulang, hindi naman sila taos-puso kung magmahal sa kanya. Wala itong inaasahan kundi ang sarili. Kaya mula nang protektahan to ni Anthony, para na rin tong golden retriever na nag-aabang na mapansin. Bango ng niluto mo. Puna nito sa bayakap sa kanya. Salamat sa paghahanda ng mga kain. You're welcome. Gusto ko rin na magustuhan ni Anthony ang niluto ko, kaya binigay ko yung best ko. Nakus naman. Oh, andyan na pala si kuya. Pumarada sa harap ang isang mamahaling sasakyan. Bumaba si Anthony, suot ang damit ito galing sa trabaho. Nag-abang sila ng kasama nito. Isang binata ang sumunod. Suot nito ang uniforme pang kolehiyo. Tamad itong tumingin kay Anthony bago ngumiti. Inabot ng nakatatandang lalaki ang bag na suot ng binata at isinalampak ito sa loob ng kotse. Saka lamang sabay naglakad ang dalawa papalapit sa pinto. Teka, kala ko ba dala niya girlfriend niya? Di ko alam. Pagbuksan natin sila. Pumasok ang dalawa. Naunang bumeso si Anthony. Sa kanya bago yumakap kay Will. Tumaba ka. You have to exercise para humabay ang buhay mo. Dapat laging nasa tamang pangangatawan ka para maprotektahan mo si Celine at ang baby. Kuya naman, kararating lang puro agad pangangaral. Sino tong batang to? Is unfamiliar. Lumapit si Celine sa asawa at yumakap sa bewang nito. Nagpakilala naman ang estranghero. Nope, I'm not a kid. My name is Julian Strauss. Kapatid ako na babaeng nililigawan nito si tanda. Agad na dumapo ang kamay ni Anthony sa batok ng binata. Talk properly. Wala ka sa bahay niyo. Can you stop strangling me? Di naman ako pusa pero kung makahawa ka sa leg ko para bang nakapulot ka lang ng ligaw na hayop sa daan. Kahit ang ligaw na hayop, marunong makaramdam sa paligid. Ikaw, it is as if you have no awareness at all. Ulitin natin. Introduce yourself. Nalukot ang mukha ng binata, pero agad din itong humisi. Hello, Ate Celine. Hi, Kuya Will. My name is Julian Strauss. I'm this jerk's favorite pet. Good. Mabuti na alam mo. Feeling ka, I'm not a pet. Mukha ba akong hayop? Kinalabit ni Will ang braso ni Celine kaya nilingon niya ito. Namimilog ang mata ng lalaki. Para bang may nabubuong idea sa isip nito. Natawa na lang siya. Kuya, so ang ate ni Julian ang nililigawan mo? Yes. Kung papayag ka siya, we can get married within a month. Wow, kuya, that's true love. It's not. Kailangan nila ng backer kasi maaga silang naulila. Ako naman kailangan ko ng anak ngayong taon. It's a transaction. Umirap si Julian. You're just using each other. Tas nagtataka ka kung ba't ayaw ko sa'yo. Sinipat ni Anthony ang gamit ng tingin ang nagtatampo mukha ng binata. You're in your final year in college, Julian. Dapat mag-mature ka na. If your sister marries me, I can take care of you. Kapag nagpakasal na kayo ni ate, easy. Bubuo na rin ako ng pamilya at bubukod para makalayo na ako sa inyo. Inaya si Julian ang kwelyo at maangas na ngumiti. Ngumiti rin si Anthony. Gayon pa man, malamig ang tingin nito sa lahat. You can try, Julian. Lahat ng tao pwedeng mangarap. Though I will tell you now, hindi yan matutupad. Malakas na tumikim si Will at dinala si Celine sa kusina. Kuya, ilalabas na namin ang pagkain ah. Maupo na kayo dyan. Nung magkaharap sila, nakita ni Celine ang gulantang nitong ekspresyon. What the freak? Anong what the freak ka dyan? Kuya mo yon. Di niya naman kaano-ano si Julian eh. Pinakalma niya ito.
Will, baka naman bumabawi lang si Kuya Anthony sa bonding time yung dalawa. Hindi niya naranasang magpalaki ng kapatid, kaya kay Julia niya binubuhos ang atensyon. Kung sa bagay. Fudge. I almost thought. You almost thought na ano? Akala ko sinasadya niyang pahirapan si Julian. Naawa ako sa kanya. Oo nga no. Sige na, naghihintay na sila. Ilabas na natin yung pagkain. Noong maupo muli sila sa hapag, matapos magdasal ay mabilis na hiniwa-hiwa ni Anthony ang steak sa plato. Pinagpalit ito ang sariling pinggan kay Julian. Go eat. Bagal mo, muntik na ako magka-ulcer. Nabilaukan si Will sa nakita. Inabotan to ni Celine ng juice. Dahan-dahan mahal. Oh, thank you. Matapos ang awkward na dinner, pinanood nila ang pag-alis ni Anthony at Julian. Walang imik si Will, natatawa tuloy siya sa mukha nito. Tulog na tayo. Basahin mo na si baby ng bedtime story. Agad itong kumilos. Okay, papunta na. Nang makahiga sila sa master's bedroom, saka lang natauhan si Will at natawa ng malakas. Okay, bahala na si kuya sa buhay niya. Malaki na yun eh. Dapat mag-focus tayo kay baby. Tama. Inayos si Celine ang pagkakahawak nito sa kanyang tiyan. Hinagod to ni Will hanggang sa antukin siya. Maraming bagay sa mundo ang naipagpapalit sa pera. Maging ang dignidad, pangalan at titulo na bibili na. Minsan pa, kahit ang pagkakaroon ng kakampi, nakadepende rin sa kung gaano kakayaman. Walang katumbas ang pagmamahal. Maging ang tiwala mahirap ibigay kung kaya dapat pinahahalagahan to ng mga kasama natin sa buhay. Ang trauma ng pagtataksil hindi madaling burahin, pero hindi ibig sabihin nito, imposible na ang pagpapatawad. Naging madilim man ang pinagmula ni Will, binigyan naman to ni Celine ng liwanag at pagpapahalaga. Kung may pag-ibig man na tumitingin higit sa pisikal na kaanyuan, meron ding pag-ibig na namumukadkad kahit paano man na naging nakaraan ng isang tao. May nakalaang pagmamahal para sa bawat isa. Kinailangan lang hanapin at hintayin. Nararapat din na maging mabuting tao para mahalin pabalik. Kasi kahit anong dasal natin na magkaroon ng kapares sa buhay, hindi ito'y pagkakaloob kung tayo mismo ay hindi kaaya-aya sa salita, sa puso at sa gawa. Ang mga nagmamadali at nagpapadalos-dalos, madalas umuuwing nagsisisi o luhaan. Ang pagmamahal ni Will at Celine, ang patunay na ang pagtratong tinatanggap nakadepende sa kung anong hinahayaan nating mangyari. If you invite love, close the door for disrespect. Hindi masama ang magtatag ng boundary laban sa mga ayaw nating mangyari. Hindi ito tanda ng pagmamataas, kundi pagpapatunay na kahit pamahal natin na isang tao, higit na mas importante pa rin ang respeto at pagmamahal para sa sarili. The end.